Bumubuhos ang malakas na ulan sa katanghalian sa pusod ng Quiapo, Maynila. Ang mga kalsada ay naging lawa ng putik, umaapaw ang mga kanal, at ang amoy ng nabasang pritong pagkain ay humahalo sa ingay ng mga busina ng jeepney na nag-uunahan. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang tumutulong bubong na yero, isang lalaking palaboy ang nakaupong yakap ang kanyang mga tuhod. Gusgusin ang kanyang damit, magulo ang buhok, at halos hindi makita ang kanyang mukha dahil sa luma at maruming sombrero. Nilalampasan lang siya ng mga taong naglalakad. Ang ilan ay tumitingin ng may pandidiri, ang iba ay may bahid ng awa. Ang pangalan niya ay Rick. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino talaga siya. 2 linggo na siyang naglilibot sa palengke, nagpapanggap na isang pulubing naghahanap ng pagkain mula sa mga tira-tirang nakabalot na kanin. Walang nakakaalam na sa loob ng punit-punit na bag na lagi niyang dala ay may nakatagong maliit na radyo at isang tsapa ng pulis na nakabalot sa plastik. Si Rick ay hindi isang tunay na palaboy. Siya ay isang intelligence operative mula sa Criminal Investigation and Detection Group, o CID, na nag-oobserba sa ilalim ng isang maselang operasyon. Ang kanyang misyon, imbestigahan ang talamak na kaso ng pangingikil at pangungutong na matagal ng salot sa palengke. Ang kanyang target ay isang sindikato ng mga siga na protektado ng ilang tiwaling opisyal. Nang tanghaling iyon, isang patrol car ang huminto sa gilid ng kalsada. 2 pulis ang bumaba, nakasuot ng transparent na kapote, ngunit kitang-kita pa rin ang mga ranggo sa kanilang balikat. Ang isa ay matangkad at malaki ang katawan, kayumanggi ang balat, at may matigas na mukha, si Police Staff Sergeant Edgar, Eddie, Solomon, kilala sa lugar bilang isang pulis na mainitin ang ulo. Ang kasama niya ay mas bata, si Patrolman Leo Valdez, na halatang baguhan pa at tila hindi pa sanay sa trabaho sa lansangan. Inilibot ni Solomon ang kanyang tingin sa paligid. Ang matatalas niyang mata ay nagpapatungo sa mga tindero na agad namang yumuko. Nasaan si Miguel? Nagremit na ba para ngayon? Tanong niya, patag ang boses ngunit may bigat ng pagbabanta. Nagkatinginan ang ilang tindera, walang nangahas magsalita. Sa kabilang panig ng kalsada, pinapanood sila ni Rick mula sa ilalim ng isang punit na payong na napulot niya kaninang umaga. Kilala niya ang pangalang iyon, Miguel. Isang siga sa palengke na matagal nang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga negosyante at ng mga tiwaling pulis. Mabilis na itinala ni Rick sa kanyang isipan ang impormasyon, saka nagkunwaring natutulog habang tinatakpan ang mukha. Ngunit napansin siya ni Solomon. Hoy, sino iyang pulubing iyan na nakatulala dyan? Itinuro siya ni Solomon gamit ang kanyang nguso. Parang walang hiya. Sa harap pa talaga ng police outpost umupo. Tumingin si Valdez nang may pag-aalinlangan. Hayaan niyo na lang, sir. Kawawa naman, naulanan. Suminghal si Solomon. Kawawa. Mga taong ganito ang nagpaparumi sa kalsada. Lumapit siya. Inayos ang kanyang plastik na guwantes, at walang sabi-sabing sinipa ang isang lata na nasa harap ni Rick. Tumalsik ang maruming tubig ulan sa mukha ni Rick. Hindi kumibo si Rick. Nanatili siyang nakayuko. Lalong nainis si Solomon. Hoy, kinakausap kita. Nakakarinig ka ba? Hinablot niya ang kwelyo ng basang-basa at maruming damit ni Rick. Anong ginagawa mo rito, ha? Namamalimos, nagnanakaw o naninilip. Dahan-dahang tumingin si Rick, ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit malalim. Nakikisilong lang po, sir, mahina niyang sagot. Umismid si Solomon. Sumasagot ka pa, ha? Parang nang iinsulto tong gagong to. Itinulak niya si Rick hanggang sa halos matumba ito sa isang lusak. Nakatingin ang mga tao sa paligid, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na sumuway. Alam na nila ang reputasyon ni Solomon, marahas, madaling magalit, at hindi nag-aatubiling manakit ng sinumang sa tingin niya ay sagabal. Hindi mapakali si Valdez. Sir, tama na po. Baka ma-viral na naman tayo tulad ng kaso noong 1 linggo, bulong niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Solomon. Viral. Akala mo takot ako. Mga taong ganito ang sumisira sa imahe ng syudad. Sinipa niya ang punit na tsinelas ni Rick. Umalis ka rito kung ayaw mong isakay pa kita. Hindi pa rin kumikibo si Rick. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng mahinahon.
Sa kanyang isipan, sinusuri na niya ang ugali ni Solomon, isang malinaw na pag-aabuso sa kapangyarihan. Ngunit ang nakapukaw sa kanyang atensyon ay hindi ang galit ng pulis, kundi isang bagay na ngayon niya lang napansin. Ang bulsa ng kapot ni Solomon ay may umbok ng isang brown na envelope. Isang pormang pamilyar na pamilyar para sa isang operatibang tulad niya. Bumuntong hininga si Rick at dahan-dahang tumayo. Hindi po ako naghahanap ng gulo, sir. Gusto ko lang pong sumilong. Ngunit muli siyang itinulak ni Solomon. Sumilong? Sa outpost ng pulis? Baka nagpapanggap kang baliw para kaawaan, ha? Oh, heto pera. Dinukot niya ang kanyang bulsa at inihagis ang isang gusot na 20 pesos sa putikan. Umalis ka, ibili mo ng kape. Huwag mong dungisan ang harap ng presinto. Nag-iwas ng tingin ang ilang tindera, nagkunwaring walang nakikita. Ngunit alam ni Rick na lahat sila ay nanonood. Ramdam niya ang kanilang mga tingin, isang halo ng awa at takot. Sa isang mahinahong boses, sumagot si Rick, hindi ko po kailangan ng perang galing sa masama, sir. Biglang tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig na lamang ay ang patak ng ulan mula sa yero. Tila isang kidlat na tumama, biglang sumiklab ang galit ni Solomon. Anong sabi mo? Sumugod siya, sumuntok sa hangin na halos tumama sa pisngi ni Rick. Ngunit mabilis na umatras si Rick ng kalahating hakbang, isang kilos na mabilis at sanay, hindi kilos ng isang ordinaryong palaboy. Nanliit ang mga mata ni Solomon. Teka! Hindi ka ordinaryong tao, ano? Hindi sumagot si Rick. Yumuko siyang muli, kinuha ang kanyang bag na tela at akmang aalis. Ngunit marahas siyang pinigilan ni Solomon sa balikat. Buksan mo iyang bag mo. May kutob akong may tinatago kang kakaiba. Nag-aalalang tumingin si Valdez. Sir, wag na po, manahimik ka, sigaw ni Solomon. Inagaw niya ang bag at pilit na binuksan. Sa loob nito ay may ilang balot ng tirang kanin, isang bote ng tubig, at isang maliit na itim na plastik. Kinapa ni Solomon ang plastik at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob nito ay isang maliit na kagamitang pangkomunikasyon. Isang two-way radio, modelong ginagamit ng pulisya. Ano to? Saan mo nakuha ang ganitong gamit? Sa wakas ay tumingala si Rick. Ang kanyang tingin ay matalim na ngayon. Ibalik mo ang gamit ko, Sergeant. Nagbago ang boses ni Rick, mas malalim, matatag at may otoridad. Isang tono na karaniwang ginagamit sa mga briefing room, hindi ng isang pulubi sa lansangan. Pinagmasdan siya ni Solomon ng may pagdududa. Sino ka ba talaga? Tinitigan siya ni Rick ng diretso sa mata. Ako rin, may itatanong sayo, Sergeant Solomon. Kailan pa nagpapatrolya sa palengke ang isang pulis habang may dalang brown envelope galing sa mga siga? Natigilan si Solomon, tila binuhusan ng malamig na tubig. Anong pinagsasabi mo? Lumapit si Rick, kahit basang-basa pa rin ang kanyang katawan. Alam kong galing kay Miguel ang envelope na yan. Pera ng tong. At alam ko rin na matagal ka nang nagbubulag-bulagan sa pangingikil dito sa palengke. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay nagsimulang lumakas. Natulala si Valdez, ang kanyang mga mata ay palingalinga sa pagitan ni Solomon at ng palaboy. Sinubukan ni Solomon na kumalma, ngunit nagsimula ng mamula ang kanyang mukha. Ang daldal mo, ah. Sino ka ba sa akala mo? Ngumiti si Rick ng bahagya, saka dinukot ang kanyang sariling bulsa. Inilabas niya ang isang basang-basang AC card at dahan-dahang ipinakita ito sa ilalim ng ilaw mula sa outpost. Nakasulat doon, Rico Santos, Police Lieutenant, SIDP. Umatras si Solomon ng isang hakbang. Namutla ang kanyang mukha. Agad namang napatuwid ng tayo si Valdez. Ang mga tindero na kanina inanonood lang ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Intel pala. Nanginginig ang boses ni Solomon, isang pinaghalong galit at takot. Ibinalik ni Rick ang card sa kanyang bulsa. 2 linggo na kitang sinusubaybayan, Sergeant. At ngayong araw, may sapat na akong ebidensya. Sumulyap si Solomon sa paligid na pagtantong maraming mata ang nakasaksi. Sinubukan niyang takpan ang kanyang pagkataranta ng isang mabagsik na tono. Ebidensya? Anong ebidensya?
Akala mo matatakot ako sa isang intel na tulad mo? Teritoryo ko to. Wala kang jurisdiction dito. Huminga ng malalim si Rick. Ang jurisdiksyon ay hindi tungkol sa lugar, Sergeant. Tungkol ito sa responsibilidad. At ngayong araw, ipinahiya mo ang unipormeng suot mo. Lalong tumindi ang tensyon. Malakas pa rin ang ulan, ngunit walang sinuman ang nangahas na kumilos. Maging si Valdez ay nanatiling nakatayo na parang estatwa, pinagmamasdan ang kanyang superior at ang operatiba. Tiningnan ni Rick ang kanyang relo, saka nagsalita ng mahina ngunit malinaw. Sana maging kooperatibo ka. Pero kung pipiliin mo ang dahas, hindi ako aatras. Ang mga kasama ko sa kabilang eskinita ay nakastandby na. Napalunok si Solomon. Mga kasama. At tila isang sagot mula sa isang makitid na eskinita sa likod ng palengke. Dalawang lalaking nakasibilyan ang lumitaw. May hawak na mga radyong katulad ng kay Rick at nagpakita ng kanilang mga tsapa. Mabilis silang lumapit, tumingin kay Rick habang nagbibigay ng senyas. Sumulyap si Rick sa kanila at muling hinarap si Solomon. Tama na, Sergeant. Huwag mo nang dagdagan pa ang kahihiyan. Ngunit sa ilalim ng matinding pressure at takot, gumawa si Solomon ng isang maling hakbang. Kinapa niya ang kanyang sinturon, hinugot ang posas, at sinubukang arestuhin si Rick. Nag-iimbento ka lang. Wala kang mission order. Aarestuhin kita sa salang pamimeke ng pagkakakilanlan. Nagsimulang mapatili ang mga tao. Sinubukang pigilan ni Valdez ang kamay ni Solomon. Sir, wag po. Lalaki to. Pero itinulak na ni Solomon si Rick ng malakas sa pader. Sa isang iglap, sinalag ni Rick ang atake, umikot, at nagawang patumbahin si Solomon sa lupa sa isang mabilis na kilos. Ang posas ay lumipat ng kamay at ngayon, si Solomon na ang nakaposas ang mga kamay sa kanyang likuran. Humupa ang ulan, nag-iwan ng ambon. Tumingin si Rick sa mga tindero na nanonood. Mga ginoo, mga ginang, simula ngayon, lilinisin natin ang palengking ito. Titiyakin naming wala ng mangungotong at mangingikil. Nakahandusay pa rin si Solomon, namumula ang mukha sa hiya at galit. Si Valdez ay nakayuko na lamang, alam na sa araw na iyon, malamang ay katapusan na ng karera ng kanyang superior. Sinulyapan siya ni Rick. Valdez, bata ka pa. Tandaan mo, ang uniforme ay hindi para katakutan ng tao, kundi para protektahan sila. Napalunok si Valdez at marahang tumango. At sa tanghaling iyon, sa gitna ng basang kalsada ng Quiapo, kumalat ang balita ng mas mabilis pa sa agos ng tubig sa kanal. Ang pulubing sinigaw-sigawan ng pulis ay isa palang intel. Nagsimulang humiti ang mga tao, ang ilan ay mahinang nagbunyi. Hindi dahil sa nakita nilang napahiya si Solomon, kundi dahil nasaksihan nila ang isang bagay na bihirang mangyari. Ang katarungan ay dumating ng walang magarbong uniforme, walang sirena, sa pamamagitan lamang ng isang taong naglakas loob na manahimik sa gitna ng ulan. Kinagabihan, matapos ang insidente sa palengke, ang Police Community Precinct ng Sta. Cruz ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Kumikislap ang ilaw na neon sa interrogation room at ang mahinang tunog ng ambon ay naririnig pa rin mula sa labas ng bintana. Sa gitnang mesa, nakaupo si Rick na may maayos ng kasuotan, hindi na mukhang palaboy. Sa harap niya, isang baso ng malamig ng kape. Ilang folder ng ulat ang nakakalat sa mesa, mga litrato ng palengke, listahan ng mga pangalan ng tindera, at mga tala ng buwanang pirimittance. Lahat ay maayos na nakasulat sa sarili niyang kamay. Sa dulo ng silid, si Police Major Carlos Benitez, ang pinuno ng Intelligence Unit at direktang superior ni Rick, ay may kausap sa telepono. Kumpirmado ko na. Ang opisyal na nahuli ay si Solomon. Tama. Pansamantala na siyang nasa kustodya natin. Tama. Ang isa, bagong patrolman, si Valdez, hindi sangkot. Ibinaba ni Benitez ang telepono at tiningnan si Rick. Gumawa ka ng ingay sa buong presinto, Rick. Ngumiti si Rick ng bahagya. Ang plano ko lang naman ay manahimik, sir. Pero si Solomon ang naunang naghanap ng gulo. Umupo si Benitez sa harap niya, isinandal ang likod. Alam mo namang may mga backer si Solomon. Hindi siya maliit na isda. Tumango si Rick.
Alam ko po. Kaya nga ako nagsimula sa maliit na palengking iyon. Lahat ng pera mula sa kolektor nilang si Miguel ay iisa lang ang patutunguhan. Itinuro niya ang isang litrato sa folder. Isang lalaking nakabarong, kalmado ang mukha habang nakikipagkamay sa isang opisyal sa isang event. Police Captain David Jimenez. Head ng Criminal Investigation Unit. Si Solomon ay isa lang sa mga tauhan niya sa labas. Huminga ng malalim si Benitez. Kung ganoon, hindi lang ito simpleng pangungutong sa palengke. Isa na itong organisadong korupsyon sa loob mismo ng sistema. Tama po, sir. Pareho silang natahimik sandali. Muling lumakas ang ulan. Tumingin si Rick sa bintana, naalala ang mga mukha ng mga tindera kaninang tanghali. Ang mga mukha ng ginhawa na bihirang-bihira niyang makita mula sa mga ordinaryong mamamayan. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Ang paghuli kay Solomon ay simula pa lamang ng isang mahabang sinulid na bumabalot sa kanilang institusyon. Kinabukasan, kumalat na ang balita. Tiwaling pulis na nangungutong, nahuli ng intel na nagpanggap na pulubi. Ang headline na iyon ay lumabas sa ilang lokal na news portal at naging viral pa sa social media. Si Solomon, na ngayon ay pansamantalang nakakulong sa isang espesyal na silid, ay nakayuko lamang. Nakatakip ng maskara ang kanyang mukha nang dalhin siya sa interrogation room. Galit siya, ngunit wala siyang magawa. Alam niyang anumang sabihin niya ay maaaring lalong magpabigat sa kanyang sitwasyon. Ngunit sa labas, may isang taong higit na nababalisa. Sa kanyang malamig na opisina, binasa ni Police Captain David Jimenez ang balita habang naninigas ang kanyang panga. Alam niyang ang pangalan ni Solomon ay madadamay siya sa lalong madaling panahon. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang laptop at may tinawagan. Alamin niyo agad kung sino iyang Rico Santos na yan. Gusto ko, lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, nasa akin na ngayong gabi, malamig niyang utos. Samantala, bumalik sa field si Rick at ang kanyang maliit na team. Ayaw niyang mawala ang momentum. Ang palengke ng Quiapo ngayon ay tila mas kalmado. Binabati siya ng mga tindera ng may paggalang, kahit napilit pa rin niyang pinapanatili ang kanyang pagpapanggap bilang isang ordinaryong tao. Sa isang maliit na karinderya, si Miguel Reyes, ang siga na nagsisilbing kolektor, ay hindi mapakali. Mula nang mahuli si Solomon, hindi na siya nangahas na mangolekta ng pera mula kaninuman. Ngunit ng hapong iyon, dalawang lalaking nakaitim ang lumapit sa kanya. Sabi ni boss, kailangan mo pa ring mag-remit, sabi ng isa sa kanila sa mahinang boses. Sira ulo ka ba? Bumaba na ang mga pulis. Pwede akong mahuli, sigaw ni Miguel. Tinitigan siya ng lalaki ng matalim. Kung hindi ka magre-remit, ikaw ang unang hahanapin. Mamili ka, kulungan o ilugpasig. Natahimik si Miguel. Hindi niya maitago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang ang tinutukoy nilang boss ay hindi basta-basta. At kung tatanggi siya, buhay niya ang kapalit. Hindi kalayuan, tahimik na nagmamasid si Rick mula sa loob ng isang kotse. Nilagyan na niya ng maliit na tracking device ang motor ni Miguel kagabi. Nang gumalaw ang signal ng tracker patungo sa isang lumang bodega sa likod ng palengke, agad siyang nagbigay ng senyas sa kanyang team. Susundan natin, walang direktang kontak. Ang hapon ay naging gabi. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa palengke. Sinundan ni Rick at ng dalawa niyang kasamahan, sina Marco at Ben, si Miguel hanggang sa bodega. Sa loob, narinig nila ang boses ng isang lalaking galit na galit. Tarantado iyang si Solomon. Sinabihan ko na wag masyadong maging magaslaw sa maraming tao. Umalingaw-ngaw ang mabigat na boses sa silid. Nahuli siya, boss, sabi ng isang tao. Intel daw na nagpanggap. Intel? Inihampas ng lalaki ang mesa. Ibig sabihin, nagsisimula na silang maghinala. Sino yung tao? Nakikinig si Rick at ang kanyang mga kasama mula sa likod ng pader. Sa isang siwang sa kahoy, nakita nila ang mukha ng leader, si Captain Jimenez mismo. Walang uniforme, ngunit malinaw kung sino siya. Tiningnan ni Rick si Ben at sinenyasan na i-record ang lahat. Ang buong usapan ay malinaw na nakuha ng maliit na recording device. Nagpatuloy si Jimenez, hindi tayo pwedeng manahimik. Kapag nalaman ng isa, kakalat yan.
Burahin niyo lahat ng pwedeng magdugtong sa pangalan ko, kasama na si Miguel. Agad na namutla si Miguel. Boss, wag po, bago pa siya makatapos magsalita, hinila na siya ng 2 tauhan ni Jimenez, patungo sa likuran. Nang makita ito ni Rick, agad siyang kumilos. Hindi natin pwedeng hayaan to, bulong niya. Nagbigay siya ng code sa kanyang radyo. Team 2, pasukin ang kanlurang bahagi ngayon na. Sa loob ng ilang segundo, sinira ang pinto ng bodega. Mabilis na sumugod papasok si Rick at ang kanyang team. Pulis! Taas ang kamay. Agad na nagkagulo. Sinubukan ng ilan na tumakas sa bintana ngunit agad ding nahuli. Si Miguel ay napaupo sa sahig, habang si Jimenez ay nanigas sa pagkakatayo, gulat na gulat. Lumakad si Rick palapit, tinutukan siya ng baril. Tama nga ang hinala ko, Captain Jimenez. Akala mo hindi ka mabubuking. Sinubukan ni Jimenez na maging kalmado. Wala kang warrant para arestuhin ang isang opisyal, Santos. Tinitigan siya ni Rick ng matalim. Mayroon akong kumpletong recording ng boses mo at mayroon akong buhay na testigo. Tiningnan ni Jimenez si Miguel na nanginginig pa rin sa sulok. Alam niyang tapos na ang lahat. Ngunit nang akmang popusasan siya ni Rick, gumawa si Jimenez ng isang bagay na hindi inaasahan. Iwinasiwas niya ang kamay ni Rick at sinubukang agawin ang baril nito. Isang malakas na putok ang umalinggaw sa loob ng bodega. Nagsigawan ang mga tao, nabasag ang salamin at napuno ng usok ng pulbura ang silid. Umatras si Rick, sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ibaba mo ang baril, Jimenez. Walang kailangang mamatay ngayong gabi. Pero nawala na sa kontrol si Jimenez. Pumutok siyang muli. Sa pagkakataong ito, tinamaan ang balikat ni Marco. Agad na nagtago si Rick sa likod ng isang kahon na kahoy at gumanti ng isang warning shot sa kisam. Ilang segundo ang lumipas, narinig ang tunog ng mga sirena mula sa malayo. Paparating na ang tulong. Sa huli, sumuko si Jimenez. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at nahulog ang kanyang baril sa sahig. Inaresto siya sa lugar na iyon. Ang gabing iyon ay nagtapos na may maraming dugo at pawis, ngunit mayroon ding pakiramdam ng tagumpay. Dinala si Miguel sa ospital dahil sa matinding pagkabigla. Si Marco ay ginamot, at si Jimenez ay opisyal na ikinulong sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, para sa masusing investigasyon. Ngunit para kay Rick, hindi pa tapos ang kaso. Alam niyang sa itaas ni Jimenez, mayroon pang ibang nagpoprotekta sa network na ito. Naramdaman niya ito sa paraan kung paano sinensor ang ulat tungkol sa pag-aresto kay Jimenez sa media. Biglang nawala ang balita kinabukasan. Habang tinitingnan niya ang kanyang cellphone na blanko sa balita, alam niya ang isang bagay, nagsisimula pa lang ang laro. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Rick sa palengke. Maaraw ang panahon. Binati siya ng mga tindera ng may tapat na ngiti. Sir Rick, salamat po, ha. Ngayon, wala nang naniningil sa amin, sabi ng isang ale na nagtitinda ng gulay. Tumango lang si Rick. Ingatan niyo po ang palengking ito, Nay. Kapag may sumubok ulit, i-report niyo agad. Ngunit sa di kalayuan, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Isang lalaking nakasibilyan ang nakatayo sa isang eskinita, may hawak na sigarilyo. Ang tingin nito ay matalim, sumusunod sa bawat hakbang ni Rick. Nang lumingon si Rick, dahan-dahang pumasok ang lalaki sa isang itim na kotse na walang plaka. At umalis. Natahimik si Rick sandali. Ang hangin ng katanghalian ay tila bumigat. Alam niyang may bagong panganib na nagbabantay. 3 araw matapos ang pag-aresto kay Captain Jimenez, ang kapaligiran sa Camp Crame ay nagbago na parang isang dagat na kalmado bago ang isang malakas na bagyo. Walang nagsasalita ng hayagan, ngunit alam ng lahat na may gumagalaw sa likod ng mga pader ng kampo. Naramdaman ito ni Rick mula pa kaninang umaga. Ang mga kakaibang tingin mula sa ilang kasamahan, mga bulungan kapag dumadaan siya, at ang mga ulat ng intel na biglang natingga sa mesa ng administrasyon nang walang malinaw na dahilan. Pagpasok niya sa kanyang opisina, naghihintay na roon si Major Benitez, seryoso ang mukha. Rick, mahina niyang sabi. Kailangan mong mag-ingat. May balitang hindi malilitis si Jimenez sa lalong madaling panahon. Natigilan si Rick.
Paano pong nangyari iyon? Kumpleto ang ebidensya, recording at testigo. Tinitigan siya ni Benitez. Kaya nga. Masyadong kumpleto. Masyadong mapanganib para sa taong mas mataas pa kay Jimenez. Dahan-dahang umupo si Rick, sinusubukang unawain ang lahat. Ibig sabihin, may nagtatakip mula sa itaas. Tumango si Benitez. May isang opisyal na may ranggong pulis kolonel na malamang kasama sa nakikinabang sa mga koleksyon. At kung totoo ang balita, alam na niya ngayon na ikaw ang naglantad ng lahat. Tumingin si Rick sa kawalan. Hindi pa malinaw ang pangalan niya. Pero ang inisyal. Maghinay-hinay ka muna, Rick. Huwag kang masyadong lumantad. Huminga ng malalim si Rick. Ang pananahimik ay hindi nangangahulugang paghinto, sir. Tiningnan siya ni Benitez nang may pagod na ekspresyon. Alam ko. Pero hindi ka na walang kalaban ngayon. Nang gabing iyon, hindi dumiretso si Rick sa bahay. Pinili niyang dumaan sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, kung saan madalas siyang kumain noong nagpapanggap pa. Doon, si Aling Nena, ang nagtitinda, ay masayang bumati sa kanya. Aba, Sir Rick, hindi ka nagusgusin ngayon, sabi niya habang tumatawa. Ngumiti rin si Rick. Trabaho lang po iyon, Nay. Ngayon, malaya na sa maskara. Pero mag-ingat ka, Hijo. Narinig ko, malakas daw iyang nahuli ninyo, mahinang sabi ni Aling Nena habang nakatingin sa plato. Ang mga taong tulad ko, walang alam sa politika, pero parang may nagmamanman na naman sa palengke. Tiningnan siya ni Rick. Anong ibig niyong sabihin, Nay? 2 gabi na, may itim na kotse na laging nakaparada sa dulo ng kalye. Hindi bumababa yung tao, naghihintay lang. Hindi na bago ang mukha, parang kasama dati ng mga pulis na pumupunta rito. Yumuko si Rick, agad na naging alerto. Alam niya kung sino ang tinutukoy, isa sa mga tauhan ni Jimenez, na hindi pa nahuhuli. Pagkatapos magbayad, maingat na umalis si Rick. Pinaandar niya ang kanyang motor, ngunit hindi dumiretso sa bahay. Umikot siya sa mga likod kalsada, tinitiyak kung may sumusunod nga sa kanya. At tama siya. Isang itim na kotse na walang plaka ang sumusunod mula sa malayo. Binilisan ni Rick ang takbo ng motor, lumiko sa isang makitid na eskinita sa Tondo, at biglang huminto sa pagitan ng 2 lumang bahay. Pinatay niya ang ilaw ng motor, huminga ng malalim at naghintay. Ilang segundo ang lumipas, dahan-dahang dumaan ang kotse. Ang 2 tao sa loob ay lumingalinga. Hindi nila alam na si Rick ay nakatayo ilang metro lang mula sa kanila, nagtatago sa likod ng pader. Pagkalampas ng kotse, agad niyang inilabas ang cellphone at kinunan ito ng litrato. Tinakpan ng electrical tape ang plaka, ngunit malinaw ang mukha ng driver. Si Rico, isa sa mga alipors ni Jimenez na nakatakas sa raid sa bodega. Nagsisimula na silang kumilos, bulong ni Rick. Kinabukasan, ang opisyal na ulat tungkol sa kaso ni Jimenez ay biglang ipinagpaliban para sa dagdag na internal na pagsusuri. Lahat ng dokumentong isinumite ni Rick ay nawala sa sistema. Nang tanungin niya ang record section, kinakabahan lang na sumagot ang staff. Utos po mula sa itaas, sir. Pinigilan ni Rick ang kanyang galit. Alam niyang hindi ito kasalanan ng ordinaryong empleyado. May nagtatangkang burahin ang mga bakas. Nang tanghaling iyon, bigla siyang ipinatawag sa opisina ng pinuno. Doon ay nakaupo si Police Colonel Antonio De Leon, isang senior na opisyal na bihirang direktang makipag-usap sa kanya. Santos, narinig kong ikaw ang nakahuli kay Jimenez, sabi nito, palakaibigan ang tono, ngunit matalim ang tingin. Opo, sir, kalmadong sagot ni Rick. Umiti ng bahagya si De Leon. Magaling. Magaling ang trabaho mo. Pero ganito, mas mabuting ayusin na lang natin ito ng internal. Huwag nang palakihin pa sa media o sa imeg. Naiintindihan mo ba ako? Tinitigan siya ni Rick ng walang ekspresyon. Sa buong paggalang po, sir. Kung isasara natin ang kaso, hinahayaan nating lumago ang korupsyon sa loob mismo ng ating institusyon. Nagbago ang lamig sa silid. Sumandal si De Leon, huminga ng malalim. Bata ka pa, Santos. Mataas ang idealismo mo, maganda yan. Pero ang totoong mundo ay hindi ganyan kasimple.
May mga bagay na mas malaki kaysa sa alam mo. Minsan, para sa katatagan, kailangan nating magbulag-bulagan. Nagpatuwid ng upo si Rick. Kung ang katatagan pong iyon ay nangangahulugang hayaang gipitin ang mga maliliit na tao, pipiliin ko pong maging hindi matatag, sir. Matagal siyang tinitigan ni De Leon, saka ngumiti ng malamig. May lakas ka ng loob magsalita ng ganyan. Gusto ko yan. Pero payo ko lang, mag-ingat ka sa pag-uwi mamaya. Naintindihan ni Rick ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Hindi iyon payo, kundi isang banta. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na inuupahang apartment sa Sampaloc, nag-iisa si Rick sa harap ng mesa. Binuksan niya ang isang pulang folder na naglalaman ng mga kopya ng datos na lihim niyang itinago, ang recording ni Jimenez, mga litrato ng transaksyon, at listahan ng mga pangalan ng mga opisyal na sangkot. Alam niyang kung ilalabas niya ito sa publiko ng walang opisyal na pahintulot, ituturing siyang lumabag sa Code of Ethics. Ngunit kung mananahimik siya, maglalaho na lang ang lahat na parang bula. Naantala ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Rico Santos. Mabigat ang boses sa kabilang linya. Sino to? Alam naming nagtatago ka ng kopya ng recording. Kung mahal mo pa ang buhay ng kasama mo, isuko mo iyan ngayong gabi. Bago pa makapagtanong si Rick, naputol ang tawag. Ilang segundo ang lumipas, nakatanggap siya ng isang litrato sa kanyang cellphone. Sa larawan, si Marco, ang kasama niyang nasugatan sa operasyon sa bodega, ay nakatali sa isang upuan, may dugo sa kanyang sentido. Biglang tumayo si Rick. Sumpa. Alam niyang hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Tinawagan niya si Major Benitez, ngunit hindi aktibo ang numero ng kanyang superior. Maaaring sinadya o maaaring napakialaman na. Tiningnan niya ang orasan, 11:20. Sa mensahe, nakasulat ang lokasyon, isang bodega sa Manila North Harbor. Kinuha ni Rick ang kanyang baril, nagsuot ng jacket, at umalis mag-isa. Sa daungan, tahimik ang gabi. Tanging tunog lamang ng alon at ng mga kadena ng barko na kumikiskis sa poste ang maririnig. Madilim ang bodega, ngunit bahagyang bukas ang pinto sa gilid. Dahan-dahang pumasok si Rick, hawak ang baril. Ang amoy ng alat ng dagat ay humalo sa amoy ng langis. Nakita niya si Marco sa upuan, ngunit nang lumapit siya, nalaman niyang walang tao roon. Bigla, mula sa likuran, isang malakas na ilaw ang sumindi. Napuno ng yabag ng mga paa ang silid. Humigit kumulang 6 na lalaki ang lumitaw, armado ng mga tubo at maliliit na baril. Sa gitna nila, nakatayo si Rico, ang tauhan ni Jimenez, na may mapanuyang ngiti. Sa wakas, dumating din si Sir Intel. Umikot si Rick, nakahanda ang baril. Nasaan si Marco? Tumawa si Rico ng maikli. Kalma lang, buhay pa naman. Sa ngayon, tinitigan niya si Rick. Huling mensahe raw sa'yo ng boss, bago ka mawala. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo lebel. Alam ni Rick na walang madaling paraan para makalabas. Inikot niya ang kanyang tingin, naghahanap ng butas. Ang bodega ay may mataas na bintana sa kanan at ilang mga kahon na malapit dito. Sumenya si Rico. Kunin niyo. Nagsimula ang laban. 2 lalaki ang sumugod mula sa harap, isa mula sa gilid. Mabilis na sumalag si Rick, sinipa ang isang kahon na tumama sa isa sa mga kalaban, saka tumalon sa likod para magtago. Isang putok ang tumama sa pader na bakal, lumikha ng maliliit na kislap ng apoy. Gumanti si Rick ng isang putok sa itaas, na ikinagulat ng mga kalaban. Tumakbo siya patungo sa bintana, sinipa ang rehas nito, at tumalon palabas, bumagsak sa madulas na bahagi ng daungan. Ngunit bago pa siya makatayo, isang itim na kotse na walang plaka ang lumitaw mula sa kanan. Mula sa loob, isang tao ang dahan-dahang lumabas. Tinamaan ng ilaw ng kotse ang kanyang mukha. Si Colonel Antonio De Leon. Natigilan si Rick. Kaya. Ikaw nga. Ikaw ang punot dulo. Lumapit si De Leon, walang emosyon ang mukha. Masyado kang lumayo, Santos. Kung tumigil ka lang noong nahuli si Solomon, lahat sana ay maaayos pa. Pero ngayon, alam na ng lahat. Wala na akong pagpipilian.
Itinaas ni Rick ang kanyang baril. Akala mo nag-iisa ako rito. Ngumiti si De Leon. Alam kong matalino ka. Pero ngayong gabi, pinutol na ang signal sa lugar na to. Walang makakarinig sa'yo. Hinipa ng hangin mula sa dagat ang alikabok ng asin. Tumindi ang tensyon. Pareho silang nagtitigan, may hawak na baril. Alam ni Rick na kung papuputok siya, malaki ang magiging konsekwensya. Ngunit kung hindi, baka hindi na siya makalabas ng buhay. Bago pa may kumilos, narinig ang tunog ng mga sirena mula sa malayo. Ang mga ilaw na pula at asul ay kumikislap, mabilis na papalapit. Nagulat si De Leon. Tinitigan siya ni Rick ng matalim. Nagkamali ka sa isang bagay, Kolonel. Hindi ako kailanman naglalaro ng mag-isa. Mula sa direksyon ng daungan, lumitaw si Major Benitez, kasama ang ilang miyembro ng IMEG na armado. Ibaba ang armas. De Leon, arestado ka. Dahan-dahang itinaas ni De Leon ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Rick ng mailamig. Akala mo ito na ang katapusan, Santos? Hindi mo pa kilala kung sino ang nasa itaas ko. Lumapit si Benitez, pinusasan si De Leon. Tumingin si Rick sa madilim na dagat. Alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi isang walang lamang banta. May isang taong mas mataas pa, isang taong hindi pa nagpapakita. At nang gabing iyon, habang dahan-dahang namamatay ang mga